Boxing update mga tol, undisputed super bantamweight champion The Monster Naoya Inoue. Balak nga po ito bigyan ng laban sa labas ng Japan. Ayon kay Excellency Turki Alalshik, wants to work with Naoya Inoue and help him fight outside of Japan. Sabi nga niya mga tol, gusto ko si Naoya Inoue. Gusto ko tong tao na to. Tingin ko lahat ng tao kailangan siyang makita na lumaban sa labas ng Japan. Gusto kong sumikat at makita si Inoue na lumaban sa iba't ibang lugar para mas marami ang makilala sa kanya. Kilala si Inoue sa loob ng Japan, pero pagdating sa labas ng Japan, hindi na ito masyadong kilala. Konti lang ang nakakilala sa kanya dito sa Saudi Arabia at sa Amerika. So dahil dyan, gusto kong bigyan ng laban si Naoya Inoue na lumaban dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Gusto ko rin siya bigyan ng magandang laban sa United States. Tingin ko si Naoya Inoue magiging popular o mas sumikat pa ang pangalan niya kung lalaban ito sa labas ng Japan. So ayan nga po yung buong payag ni Turki Alalshik. So tignan natin mga tol kung maging global superstar si The Monster Naoya Inoue. Kung sa Japan lang ang pag-uusapan ay superstar na yan. Pero sa buong mundo kailangan mas makilala pa ito. Kailangan niya lumaban sa iba't ibang lugar. So nagbabalak na rin ang kampo ni Naoya Inoue na umakyat sa featherweight division para mas mapalaban sa malalakas. Dinomina ni Naoya Inoue ang bantamweight, umakyat ito sa super bantamweight at dinomina ulit. So pagdating sa featherweight division, abangan natin kung kayang idomina. Kung aakyat na si Inoue sa featherweight, ito yung mga posibleng makalaban. Top 10 ng Ring Magazine. Number 1 si Leywood, pangalawa si Angelo Leo, pangatlo si Ray Vargas, pang-apat si Nick Bull, number 5 si Luis Alberto Lopez, number 6 si Rafael Espinosa, number 7 si Brandon Figueroa, number 8 si Raymond Ford, number 9 si Robeisy Ramirez at number 10 si Josh Warrington. Yan ang top 10 na posible makasagupan ni Inoue. Hawak ni Rafael Espinosa ang WBO, hawak na Angelo Leo ang IBF, hawak ni Ray Vargas ang WBC, hawak ni Brandon Figueroa ang interim WBC, hawak ni Nick Bull ang WBA belt. Sa ibang banda naman, bakbakan ni Beterbiev versus Dimitri Bivol sa October 12. Ito ang pinamagandang undisputed fight na mangyayari ngayong taon. Bakbakan ng dalawang undefeated at malakas. Kaya sa gustong tumaya sa laban na yan, maganda kasi dikit ang odds. Yung kartada ni Beterbiev na 20 wins 20 knockout, kaya ba niyang pabagsakin o tapusin sa knockout si Dimitri Bivol? So abangan natin yan mga tol, magandang bakbakan sa light heavyweight. Sa ibang banda naman, Tank Davis posible raw magbabalik sa November 2. Sa ngayon hindi pa malinaw kung sino ang kalaban ni Tank Davis kasi umatras na si Vasily Lomachenko. Isang unification fight sana ito. Pero nawalan ng gana si Lomachenko na lumaban ngayong taon. Magpapahinga muna, babalik na lang daw next year. Sabi naman ng trainer ni Tank Davis, wala na, kung babalik ka pa, wala ka nang babalikan na Tank Davis. Ito na yung pagkakataon ni Loma na makalaban si Davis pero nawalan pa ng gana. So abangan natin kung sino ang next fight ni Tank Davis sa November.